Oo, Viva Max ako, pero aaminin ko minsan medyo puro sex na lang ang laman, 'di ba? Ng storya. Doon na tayo umiikot. Ay, pero hindi nila pino-forward. Ay, hindi. Doon sa Hindi sa part na yun. Hindi nila pino-forward yan. May mga babae din kasi 'di ba na may boyfriend ako or may guy ako pero sasandal ako. Ayoko nang ganun kasi. Nasa point na ako ng life na gusto ko yung partner ko, yung guy ko, kakampi ko siya. Kaya ko bang maging mabuhay ng mapayapa dito, ng calm? Kasi kung hindi, umexit ka na. Ako kasi naniniwala din ako sa hanggat maaga, kahit hindi pa sumasadsad, bumak out ka na. What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng TUBRY Podcast, na ang podcast na kung saan ang hindi napapag-usapan ay napapag-usapan. At isa na namang special episode ang ihatid ng paborito niyong Tio sa inyo ngayon. Pero bago ang lahat, gusto ko sana mag-subscribe muna kayo dito sa channel. Mag-follow din kayo sa Spotify para mapakinggan nyo to sa kotse nyo. Maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Maraming salamat din kay Doc Jonas Seneca ng Jansen. At syempre, itong guest natin ngayon, napaka-special. Viva Max din siya. Pero medyo inactive. I-explain niya ngayon bakit. Pero malamang sa malamang, napanood niyo na siya sa mga ilang pelikula. At napakaganda nitong guest na to para sa akin. Siya ang pinakamagandang Viva Max na napanood ko. Diba? Walang iba kundi si Chloe Jenna, syempre. Yan. Hello po. Hi everyone. Yan. So Chloe, ano yung pinagkakaabalaan mo ngayon? Bakit medyo wala ka sa Viva Max? Iano mo sa kanila? Yan. Ulitin natin. Ulitin natin. Yung pinagkwentuhan natin. Oo. Last year kasi, nung paalam ako sa management, na gusto ko talaga mag-training sa Army, sa Philippine Army. Ngayon, isa na akong reservist, active reservist. And patuloy akong nagsa-schooling. Schooling yung tawag namin Kasi ngayon sa civil military operations, ito naman yung marami siyang ang tawag doon, marami siyang sangay. Marami siyang group of work na tinatakil namin. Like, for example, yung image ng sundalo. Ano ba talaga yung buhay ng sundalo? Ganyan. At the same time, nag-training din ako ng USAR. Ito naman yung search and rescue. Kung saan naghahanda kami sa mga, wag naman sana, pero mga disasters like yung the big one. So, yun yung binofocus ko talaga ngayon. Kasi yung the big one nga daw, it's not a question of it's not a question of if it's gonna happen. It's a question of when. Yes. Diba? Yun yung parang and maganda naman yung handa. Tama naman yun, diba? Pero ano yung nagpa-realize sa'yo bakit gusto mo to? Ano yung underlying root bakit? Ang first kasi na talagang parang bata pala ako, nagkaroon ako ng interest talaga sa mga baril. So parang mahilig ako sa firing, mahilig ako sa mga laro-laro lang, hindi ako masyadong maalam nun. So nung time na nakikita ko yung mga sundalos, alam mo sa totoo lang, dati, lumalaki ako na may takot Pag nakita ko yung sundalos sa kalye, yung takot mo may kaba ka, yung parang, parang hindi ako safe. Ganun yung mindset ko Pero, nung nagkaroon ako ng mga kaibigan na reservist din naman, at hindi sila ganun ka-active, na nakwento-kwento nila yung mga, aral kami sa baril, nag-aral kami ng mga ganyan-ganyan. So, na-curious lang ako. Tapos, since na nandun na ako nagvi-Viva Max ako kasi yung tipo ng tao na once na may nagawa na ako, parang for example na, kung saan ako curious, once na na-start ko na yon, parang nagamay ko na, gusto ko na may something na bago. So, nag-try ako ng reservist last year. Kung saan talagang BCMT kami. So, ibig sabihin, wala talagang shortcuts. Talagang tumira ako sa loob. Sinabuhay yung mga disiplina, yung mga routine ng mga sundalo. At the same time, nakilala ko sila. And, ewan ko, ba't lagi ako naiiyak? Sige lang. Wait lang. Ayoko umiyak. Simula pa lang
lagi ako naiiyak tuwing kinukwento ko yung buhay nila. Kasi, nung nag-training ako doon, alam ko mahirap na sobrang laki nung nabago sa akin. Pero, what more sila na talagang years and decades yung ginugugol nila or yung sinasacrifice nila sa buhay nila para sa Philippines. Tapos makikita mo na talagang sila yung pinakamabait, sila yung pinaka-down to earth. Matapang sila tignan, matikas sila, nakakatakot. Pero pag nakilala nyo sila, sila talaga yung may tunay na malasakit. Talagang ang focus nila is para sa bayan, security ng bayan. And we are independent eh. Like, hindi kami pumapanig sa kahit ano. Ang pinapanigan lang namin talaga is yung to secure our land, our country and the people. So, dun pa lang sobrang laki ng naging respeto ko automatic sa kanila. Tas hanggang sa hindi ko nga akalain na ngayon halos lahat ng barkada ko sila na din. Kasi akala ko after the training, matatapos doon. Parang magigain ko lang yung lessons na tinuro nila, yung disiplina, at yung pagsusot ng uniform. Pero hindi ko napansin na until now na kalahati na yung taon, yung attention ko nandun pa rin talaga. At patuloy ako nagsisik ng kung saan ako pwedeng pumasok pa ng schooling. Yun. So talagang plano mo nang i-pursue to, yung pagiging army? May mga goals naman ako sa army, pero not necessarily naman na 100% dito ako. Kasi naghahanap pa rin ako ng balance kasi talagang passion ko naman yung acting eh. Oo. And siguro ang number one goal ko ngayon bilang reservist is bukod sa makatulong in kahit small little ways lang talaga is gusto kong magkaroon ako ng platform or gamitin ko kung ano man yung meron akong platform ngayon sa ngayon na ipakilala yung Philippine Army talaga. Kung ano ba talaga sila, ano ba talaga yung mga sinasacrifice nila, tsaka kung ano yung nasa loob ng puso nila. Ano yung sa army, ano yung common misconception na debunk mo ngayon? Number one kasi, akala ko talaga siga eh. Alam mo yung akala mo talaga, kakatakutan mo, na quote-unquote may power sila dahil naka-uniform sila and equipped sila, ganyan. Sila yung pinakatakot. Okay. Ang naalala ko noon, during training, meron kaming mga kaklase na hindi naman namin kasama sa training tumira, pero may SBCMT kasi. Parang moderate sila kasi. Tapos, sige lang, tuloy mo. Parang, yung iba kasi sa kanila, may katungkulan, ganyan, na gusto din naman talaga mag-surf at matuto. Pero automatic, pag dumadating sila sa kampo, may kaba yung army. Meron silang, parang ayaw na nila maging stricto minsan. Parang, huwag ka masyadong sumigaw, huwag ka masyadong hindi naman sila ng pa-power trip eh, pero syempre, during the training, talagang stricto yung mga tao. Pero sila parang, mayroon silang wall na takot sila. Pero, itong mga taong to, itong mga nagtitraining na to, mabait naman talaga. Sadyang, sa status na meron sila, automatic, may kaba yung army. Tapos parang dun kami, napaisip ng mga klase ko talaga na, grabe no, sobrang nag-anticipate sila na wag maka-offend, wag alam mo yun, maging okay or maging under pa sila ng mga trainee. Na ang iniisip ko all this time, na parang, siga to eh, wala tong kinakatakutan and all. Tapos syempre, grabe din yung sacrifice nila kasi meron kaming sinusumpaan eh. Amin ko, hindi po masyadong kabisado yung Pero may sinusumpaan kami na
wala kang choice kung anong ipasuot sa'yo, anong ipakain sa'yo, saan ka titira. Gagawin mo yun eh. Hindi ka pwedeng sumagot, hindi ka pwedeng mag-suggest na pwede ba dito na lang. Walang ganun dun eh. Parang pag sinabi sa'yo, doon ka na. Parang may masama nga yung loob. Hindi naman masama yung loob, pero nalulungkot nga this past few days kasi meron kaming naging kaibigan talaga. Hindi namin akalain kasi colonel siya. Tapos deputy siya dyan sa NCR. Tapos gumagawa kami ng mga plano kasi siya yung nagtuturo sa amin lagi sa firing. Tapos biglang, this weekend kasi, dapat, today that may firing ako, tapos the next day, may mga awarding kami kasi, anniversary namin sa NCR. Tapos, biglang pinaalis siya, biglang sa Iloilo na daw siya. Within less than 24 hours, nakalipad siya agad. Walang proper na goodbye, walang proper na So, ganun sila ka-disiplinado para mag-surrender at sumunod lang sa utos ng nasa mas mataas sa kanila. So, parang dun pa lang, grabe na yung, kung kami nga affected na kaibigan, paano pa kaya yung pamilya na nandito lang sa Metro Manila, di ba? Na lalong hindi nila basta-basta mapupuntahan, hindi din sila, pag may day off, hindi din basta-basta pwedeng, kung may okasyon man o what, parang automatic talagang, sobrang lahat na sacrifice ni. Kumbaga, buong pagkatao nila yung nagiging sacrifice dun sa sinumpaan nila. Gaano kahirap yung training na pinagdaanan mo? Yung training kasi, wala kasi akong idea. Kasi yung mga kaibigan ko, mga nag-online. Yung mga online naman kasi may kinig kagabi-gabi sa mga lecture, ganyan. Tapos, weekend, kung yung iba pa, pandemic time pa, so wala. Pag weekend, papatry lang sa'yo ng konting practical, ganyan. Sa amin, nandun ka eh. Nandun ako. Tumira ako sa loob talaga. Tapos, may routine kami. Para 3:30, gigisingin ka na sa barracks. Yung barracks namin talagang dikit-dikit kayo dyan. Talagang bunk beds yan. Na walang na walang sapin yan. So yung first week, hindi namin alam na walang sapin yung higaan. Lahat yan, hindi yan bago. Hindi kami, ang Philippine Army, ang isa din na dinadasal ko talaga is magkaroon ng proper budget kasi sa sobrang hirap na ng trabaho dun sa loob, walang maayos na CR sa loob. Walang maayos. Yung CR ng babae o lalaki, isa lang yan. Ilan kayo? 'Di ba? 50? Pataas? 100? Okay. Isa lang yan. Meron lang, ewan ko, pati yung tubig, mahina. Mag-iigib ka ng tubig mo. Tapos yung cubicle, walang takip yan. Talaga magkakaamuyan kayo, magkakakitaan kayo, matatanggal yung hiya nyo sa isa't isa. Kumbaga, so, ibig sabihin, mga lalaki, kasama mo rin? Hindi, may gender naman na, So, female, okay lang yun. Oo, ganun. Pero may isa lang, na toilet para sa inyo. So, tatanggalin yung hiya mo talaga, at saka yung arte mo. Tapos, 3:30, gigisingin kayo. Kailangan naka-formation kayo before 4 dahil magre-reveille. Sabay-sabay kami kailangan mag-workout. So, pag may nagkamali, back to zero yun, hanggang sa Tapos, syempre, hindi kami mag-workout sa convenienteng lugar. Doon kami talaga sa mga bato-bato, magkasugat-sugat yung kamay mo. Ewan ko, naiiyak ako. Oo. Tapos, after nun, maglilinis kayo ng paligid. Tapos, before 6, magbe-breakfast kayo. Tapos, kung ano man yung ibigay na food, yun na yun. And talagang sa food din, talagang tinitrain kami na parang pagera na ata ganun. Required ka Square eating. Oo, ganun Tapos, ganyan lang kaliit yung ulam mo na chicken na isa. Anong part? Ayun pa, mabuto pa. leeg. Oo, mga ganun pa. Swerte ka na pag malaman. Ganun. Tapos parang dalawang cup.
Ng kanin. Ng kanin. Tapos minsan Tangina, pag minalas-malas ka, inaano ka pa nila, binibilangan ka. O 10 counts, ubos mo yung kanin. Tapos 10 counts, ubos mo yung ulam, ganyan. Tapos yung jug mo, kailangan puno yun. Tsaka syempre, ikaw, hindi mo alam kung kailan ka magkakatubig ulit eh. So, ang tendency, pag may dumating na rasyon, pupunuin mo yun. Papaubusin sa'yo ng 10 counts din. Tapos pag hindi mo naubos, pagkatas kasi 9, 10. Pag 10 kasi, gaganon mo yun sa'yo. So, pag hindi mo naubos, basa ka din. Ganyan. Tapos after nun, magsa-start na kami ng lessons. May mga dadating na yan, iba-ibang sundalo. Kung ano man yung expertise nila. Tapos minsan, may mga allotted kasing araw na practical. Kuwari, dala mo yung baril, paano mo agalagaan yung M16 mo, bawal siyang maagaw sa'yo eh. So, sa 24 hours, maski natutulog ka, kailangan nasa katawan mo yun, hawak mo yun kasi may mga agaw. Once na naagaw sa'yo, mag-ano ka talaga? May parusa ka talaga dun. Tapos, ano yung parusa pag naagaw? Doon ka sa inita, mag-squat-thrust ka. Pinaka-ayoko yung burpees. Mga burpees. O kaya, papasok ka doon sa mga kanal, ganyan. Tapos meron kami, nag-recover kami ng rifle sa ilalim ng tubig, mga 20 feet, na puro lumot Tapos talaga may tali naman, may safety naman kami lagi. Pero kailangan mahanap mo sa ilalim ng tubig yung rifle. Tapos meron doon, may mga imbornal na tatawiran ka. Dala mo yung bag, tapos kailangan nakapwesto pa rin ng tama yung M16. If ever man daw sa gera, diba? Na naka-ready yung mo. So may mga ganun kami. Tapos, basic na sa amin yung mga mga putikan yung mga ganyan. Tapos yung namin, last few days namin, pinatira kami talaga sa bundok. Kung anong dala mo sa bag mo, yun na yun. Tapos may mga iba-ibang scenarios na paano pag na-ambush, paano pag ikaw yung mga ambush, paano pag mga iba-iba. Tapos paano pag may casualty. Tapos ang number 1 na isa din na tinuro sa amin dyan, body cups kami. So meron ka isang pipiling kaklase from the start na talagang walang iwanan. Kung for example, graded ang pagtakbo mo ngayon, ang ganyan, hindi mo siya pwedeng iwan. It's either buhatin mo na yan o Basta, parang dun kasi hindi ka pwede mag-isa. Yan yung isa din na tinuturo na hindi ka pwedeng umalis sa team mo. Hindi mo pwedeng, as one kayo lagi. As teamwork talaga para, para maging okay yung isang mission nyo. Ano yung isang parusa na parang or even challenge na halos maiyak-iyak ka? Ano yung pinagawa sa'yo? Yung talagang shit, parang ganun. Ano nga ba? Kasi ako nung time na nagte-training ako sa loob, ang lagi kong hinihintay, practical. Kasi, nag-enjoy naman ako sa lecture, sa ganyan, pero alam mo yung parang mas talaga ako, mas gusto ko active. Mas gusto ko ginagawa ko talaga. So, siguro naiyak ako na hindi ko kaya. Yung pag recover na ng mga rifle sa ilalim ng tubig. Kasi may one time malalim ba? 20 feet na nalumot itim. 20 feet? Oo, nasa ilalim. Paano yun? Nakagagels ka? Wala kaming gear. Wala kaming yung pwede ba mag-goggles? Pwede ba wala, lunukin mo talaga yan. Bahala ka sa buhay mo. May tali kami. Para pag nalunod ka na, pwede kang sagipin. Pero wala kayong mag-iinarte ka na, walang anything na ganun. Nung time na yun, sumuko na ako. Sabi ko, nakawakan ko na Sabi ko, hindi ko kaya. Bigat talaga. Sobrang bigat pag nasa tubig ka na. Tas iba pa yung ilang beses ka na nilulubog. Pag hindi mo kaya nilubog, talaga itutulak ka pa bababa So yung panic pa lang na parang mamamatay ako dito. Yung gano'n. Talagang nung time na yon, naiyak na din talaga ako na Sabi ko, hindi ko na kaya. Hindi ko siya
Tas kung saan ka takot, doon ka talaga ipupush eh. Kumbaga kung takot ka sa heights, sige, umiyak ka dyan. Pero mag-harness ka pababa, yung mga ganyan, mag-rappel ka. Talagang uubusin nila yung takot mo eh. Kumbaga, siguro dun naging mukhang maangas yung sundalo. Kasi talagang ituturo nila sa'yo yung paano ma-conquer yung kung ano man takot yung meron ka. Tapos walang imposible dun. Parang kailangan mo lang magtiwala sa mga taong magtitrain sa'yo. Kasi yung katulad doon, sa nagre-recover ako ng rifle, ginaganon ko na yung dahil nakakalunok-lunok na ako sa ilalim, hindi nila napansin na humahatak ako. So, ang ending, ka pa rin. Nilangoy mo pa rin pataas. Nung nga ako ngayon, recently lang, siguro mga 1 month to 2 months ago, since start ako dyan sa search and rescue. Takot ako talaga sa malalim na tubig. Yun talaga ang fear ko eh. Syempre, ang una naming tinraining, paano mag-rescue sa tubig. Tapos nung una, pwede naman ako mag-vest. Punta kita sa tubig, kahit sa gitna yan, pwede ako mag-vest. Tapos, pero syempre bawal. May 1 mile challenge. Iwan ka nila doon sa gitna ng dagat. Bumalik ka dito sa pangpang. Pero may nakaabang yan Kumbaga, syempre, hindi man nila hahayaan yan. Though hindi nila pinatry sa mga babae. Tapos nung sabi ko, non-swimmer po ako. Sabi ko, pero medyo marunong naman ako lumangoy. Kung non-swimmer po ako eh. Pwede po bang yung abot lang ng paa ko? Lalanguyin ko yan pagilid. Hindi palayo. Tapos, may isang bantay yun, kada tao. So, naglumangoy-langoy ako. Hindi niya sinasabi, nasa gitna kami ng dagat. So, pag, kung ganon, nagpanik ako. Sabi ko, hindi ko kaya. Tapos, alam mo, sinabihan niya lang ako, lumangoy ka, langoy. Tapos, alam mo yung, hindi na ako nakapag-isip, lumangoy na lang talaga ako na para makabalik dun sa pangpang. So, may mga ganon sila na kapag hindi ka mamamatay. Ubus yung ubus yung fear mo. Oo. So, ngayon, sa personally, ano yung mga nabago sa'yo? Kasi, mukhang ibang tao na nga yung lumabas ngayon, di ba? Ano yung iba sa'yo ngayon? Ano yung mga natutunan mo? Ano nga ba? Nung lumabas ako, ramdam ko yung malaki na bago talaga. Siguro akala ko kasi dati disiplinado na ako sa theater. Pero, kasi sa theater naman, commitment naman ang sa amin nun eh. Tsaka survival naman yun ng kailangan mong kasi theater student ako. So, nung nasa UP ako, pinapagawa kami talaga ng mga professional theater productions nung walang pera. Parang, for example, kailangan ko ng chair. So, isipin mo, ano kayang kahoy ang meron dyan na pwede kong gawing chair. Ganun sa amin. Tas dead or dying kami doon. Ang kanila naman, lahat ng free time mo, sasabit mo din. So, umuwi kami noon dati. 3:00 ng umaga, everyday yun. Gigising ka kinabukasan, magkaklase ka. So, lahat ng free hours mo, dedicated yun for 2 years. Kung dito naman, pero doon, as a follower, doon sa theater. Kasi parang ang namin, may seniority may ganun din naman sa army, may seniority. Pero dito kasi, tinuturuan ka mag-survive din as your own. Tapos, at the same time, maging confident ka na yung mga tao sa paligid mo, kaya mong protektahan. Hindi man sa bala. Alam mo yun, hindi man lang sa armas. Pero for example, ngayon, may mahimatay dyan or may matamaan dyan ng something. Alam mo yung paano... Hindi ka panic, may steps, no? May steps na ready ka. Na yun. Tang na G.I. Jane. Di ba? Ayun.
So yun na yung masasabi mo ba mas strong ka ngayon? Nasa process pa din ako. Ayun ang masasabi ko. Kasi, syempre, ang ano ko dyan, ang model ko dyan, mga talagang, mga hindi natakot tapakaan ng bala, yung mga yan, di ba? At grabe na yung surrender nila. Pero ako, masasabi kong nasa process pa din ako nandun. May nausad na. Pero, kumbaga yung goal ko, wala pa masyado. Kumbaga, nasa gitna pa lang, ganun. Ano yung mga gusto mong, ano ba yung mga inihil mo na parts of you? Hinihil? Na, dun sa process na yun, yung sabi mo, gusto mong umusad. Ano yun? Matatakotin kasi ako eh. Pinalaki kasi akong sheltered na, pare, wag kang lalabas kasi madadapa ka lang. Kasi nung bata ako, naalala ko, pinapalabas lang ako 5 p.m. to 5:30 sa harap pa ng gate namin. Pag nawala ka dun sa paningin ng nanay ko dati, pag gumanong ka sa kapitbahay, sigawan ka na yung pabalik eh. So parang, tas nung lumalaki naman ako, parang, wag kang magpapagabi kasi delikado ang daan, blah, blah, ganyan. Umabot pa ako sa point na, late ko kasi nakilala yung daddy ko eh. Pagdating ko sa kanya, sa taga Mindanao siya eh. Nung time na yon, may mga bodyguards pa ako. So hindi normal sa akin yung didikitan ng tao. Hindi, kumbaga nalayo ako sa talaga, sa tao. Tapos pagbalik ko dito, dahil nga free na naman ako, na walang bantay, walang ganyan. Takot na din naman akong lumakad-lakad. Ilang beses naman akong na hold up. So yung yung takot na lagi may something na hindi maganda mangyayari. So parang itong sa army kasi, lahat to bago sa akin eh. Lahat to challenge to sa akin eh. Pero yung number one na talagang kinoconquer ko dito, yung fear. Yung parang takot akong mag-fail, takot akong hindi magawa, yun, takot akong manghina. Pero parang sabihin mo pa lang sa akin na, uy, tatalon tayo dyan, ganyan. Parang naisip ko na nasa ambulansya ako. So, ganun yung Yung mga false beliefs, no? Oo, yun yung isang talagang hinihil ngayon. Tas hanggat sa maaari, sinabihan ko si mama, parang last week na, sabi ko, wag mo muna akong sasabihan ng ganyan na. Hayaan mo ako kasi siya nervyosa siya na parang, syempre protective yan. Magulang mo yan. Oo. Syempre ayaw kanyang masaktan, di ba? Kahit kuko mo, ayaw nilang maano. Pero, sabi ko, siguro nasa tamang edad na din ako na, hayaan mo na kung kasi naniniwala din naman ako kung ano yung kapalaran natin, yun din naman talaga yung mangyayari. Mismo. So wag na nating pangunahan ng takot kasi parang doon tayo tumatagal eh, 'di ba? Parang doon tayo kinakapos ng opportunity. Nagbago ba yung perceptions of men mo after nitong experience? Actually, hindi naman kasi from the start talaga about sa lalaki, about sa mga ganyang bagay. Kapag makikipag-deal or hindi nga ako nakikipag-date talaga eh. Like, very selective ako since day one. Kasi lagi ko iniisip yung future. Ano ba yung end goal? Ano ba yung gusto ko? So, since day one, nagiging intentional ako sa mga taong pinapapasok ko sa buhay ko. Especially sa partner, di ba? Kasi, at least intentional yung pagpasok. Oo, gano'n. Tapos, kasi parang ano ba yung end goal? Gusto ko lang naman ng decente tsaka maayos na pamilya. So, parang before ako magkaroon ng ganun, itong journey na meron ako, ang choices ko, papunta doon. Kasi parang, for example, hihilingin ko yung isang bagay na hindi naman ako karapat-dapat. So, ganun ako as a person. Parang, before ko makuha yung isang gusto kong bagay, kailangan na prepared ako, kailangan piniprepare ko yung sarili ko. Parang, for example, bakit ka hihingi ng isang lalaking maayos, na nire-respect? Bare minimum yan, di ba? Hindi ko naman sinabi na
may ibang tao na hindi dapat respetuhin na. Pero sa akin kasi, bago ko, kung ano man yung gusto kong guy, gusto ko maging karapat-dapat din ang humarap sa kanya. Parang, for example, kung talagang gusto ko ng finis, gusto ko ng disente na talaga, na walang kalokohan sa buhay, dapat ganun din ako. Di ba? I like the thinking. Ganun, parang yun din yung kailangan kong hindi din journey ko. Kasi parang, for example, kung gagago lang ako diba? Tapos may dumating na opportunity, hindi ko magagrab yun kasi unang usap pa lang namin, ganun ka, manghihina ka na, diba? Mawawalan ka na ng kumpiyansa sa sarili mo. Pero ayusin mo din. Kasi unworthiness yan Yang na mo na lahat kasi ng tao, worthy na Lahat tayo enough naman Totoo naman yan. Hindi lang nare-realize ng ibang tao yan. Kaya yung mga iba, lalo na ikaw, babae, nakikita ko sa'yo, malakas medyo masculine energy mo So, hirap ka mag-receive sa lalaki. So, pag sinabihan kang maganda ka, ay, hindi naman, naman. Pag, hatid kita ngayon, ay, hindi, okay na kung magagrab. Alam mo yun? Oo, ganun nga ako sa person. Kasi yung babae, dapat nag-receive Minsan, pag hindi ka magaling mag-receive, puta, how do you expect the universe to give you more abundance, more love, more... Hindi mo nire-receive Totoo naman yan. Yan din yung ko, yung parang... Ang actually, sa una, kapag may pag-date ako, ang lagi kong gustong i-portray, kaya ko mabuhay nang wala ka. Kumbaga, hindi There's nothing wrong with it. Oo, parang kailangan, parang capable akong gawin to lahat nang hindi pero kasi ang isang inaano ko din in life, parang gusto ko kasi balance. So parang for example, mas gusto ko din ako din yung nag-aalaga, ako din yung parang yun yung gusto kong at least yun yung feminine energy. Oo, gusto ko maalaga ako, gusto ko na-appreciate ko yung alam mo yun, na-appreciate ng partner ko na kasi parang, paano ba natin sabihin? Siyempre merong, na to kumbaga gas-gas na din tong usapan talaga na may mga babae din kasi 'di ba na, may boyfriend ako or may guy ako pero sasandal ako. Ayoko nang ganun kasing thing. Tama naman yun. Ayoko, hindi ako ganun talaga. Pero ang babae kasi sa akin, for me, yes, okay, you can do your hobbies, you can do your army. Pero know that everything's already been taken care of. Gawin mo lang yung gusto mo. Diba? Not necessarily, pero yung lalaki, the role of the lalaki is always to feel woman safe. Safe to express, safe to, safe na financially, safe. Actually, ang hinahanap ko lang naman sa lalaki talaga is ma-feel ko yung safe ako, tsaka protected ako. In all ways. Exactly. Yun lang. That's feminine energy. Yun lang talaga ang hinahanap ko. Kasi, ewan ko, parang doon ako na-attract Yung parang pagkasama ko siya, parang alam mong walang kasi nga masyado akong kabado as a person Pero pag may kasama ka, tas yung ma-feel mo na, safe ako, kahit anong mangyari today, ganyan, okay ako. Ganun lang yung feeling na hinahanap ko talaga. Kano ka nakatagal single ngayon? Actually, may dinedate ako ngayon Okay. Army? Kaklasiko. Yun lang. And how is it? Hanggang doon na lang. Okay naman. Okay kayo? Oo, okay naman kami. Siyempre may mga adjustment. Kasi siyempre gano'n naman pag bagong... Malaki pag-asa. Malaki naman na Okay. May nagbago bang type mo sa guys ngayon? Na dati hindi, pero ngayon okay, ito na, hinahanap ko na to. Dahil kasi nga nag-army ka. Siguro wala naman talaga nagbago. Pero mas nangibabaw lang yung gusto ko yung partnership talaga. Nasa point na ako ng life na gusto ko yung partner ko, yung guy ko, kakampi ko siya. Not necessarily na kukonsintihin mo ko. Hindi naman ganun. Pero like, kung may goal tayo, kumbaga may isa tayong path na pupuntahan. Kasi parang,
ayoko na din, nakakapagod na din yung ma-heartbreak ka. Diba, babalik ka from scratch, ang hirap-hirap umiyak, ganyan. Shit, yeah. So, gusto ko na lang ngayon yung kalmado. Parang gusto ko kalmadong sigurado na tayo ngayon. Nag-heal ka na nga. Ayun, gusto ko ganun eh. Kasi, Ayaw mo na ng chaos eh. ayoko na talaga. Gusto ko, hanggat maaari, doon na tayo sa kalmado. Okay. Describe mo, ano ba yung type mo sa lalaki? Let's start with sige. Anong gusto mo unahin? Physical, ugali? Alam mo, sa physical kasi, iba-iba talaga. Pag pinagtabi-tabi mo sila, walang magkaano talaga. Okay. Pero there's gotta be a pattern. Before kasi, ito na lang clue. Before kasi, older kasi talaga gusto ko. Tapos itong gay na to, kasi kwento ko, itong gay na to, nakakatawa to. Nagpakilala siya sa amin sa army as magkaedad kami. Kasi How young ka na ba ngayon? 25. Okay. 25. So, nung sabi, ilan taon ka na? 25. Tapos siya, 25, ganyan. Tapos, yung pala, sinasabi niya lang yun para hindi siya batain sa army. Kasi syempre, minsan nisip niya, pag bata ko, baka ako utos-utusan dito, di ba? Ganon. Tapos, edi, fast forward, nagde-date kami for parang mga 5 months na that time. Tapos, sabi niya, year of ako ganyan-ganyan. Ganun pwede i-cut mo tong part na to. Oo. 28 kasi kami talaga eh. Okay. Tapos, kasi may nabuking ko sa year of something. Basta yun. Tapos, anyway, ito na. Pwede mo ito. Cut natin. Game. Tapos, one day, nagano kami, ano bang year of something ako, ganyan-ganyan. Sabi ko, ano ka ba? Pareho tayo. Magka-age tayo eh. Tapos, sabi niya, hindi mo pa ba alam? Finake ko yung edad ko. Younger siya sa akin ng 2 years. Tapos, for 1 hour talaga, alam mo yung nabuhusan ka ng malamig na tubig. Tapos parang, huwag mong kausapin. Pwede mong chill lang ako dito, ganun. Kasi parang, yun yung non-negotiable ko dati. Pagsisinungaling, di ba? Hindi, yung kailangan older sa akin. Older talaga. Pero kasi totoo naman ngayon eh. Ang lalaki attracted sa younger. Ang babae attracted sa older. Yun naman talaga. Normal yun. Ayun. Tapos, sabi niya, ayaw mo na ba? Ayaw mo na ba sa akin? Tapos parang ako, tatapon ko tong pinagsamahan natin dahil lang sa age. So, kailangan ko lang ng time mag-process. Kasi nga, yun yung non-negotiable ko dati. Kailangan older talaga, 5 years. Maximum naman na 10 years, ganyan. Kasi naniniwala ako doon sa maturity ng guy. Totoo. Na mas experience sila, mas kalmado sila. Kasi number 1 sa akin, kailangan kalmado. May nakukuha kasi sa age eh. Kasi ako, 25 ako, hindi ko yun maintindihan. Lahat yan, gusto kong tirahin eh. May mga ganong, hindi ko, pero ngayon, nagigets ko. Diba? Alam ko na yung feeling, Diba eh? bakit? Diba? So, yun. Noong una, parang ang dami namin adjustment. Kasi nga, iba na yung way ko eh. Dahil nasanay na ako dun sa older. Kasi ma-experience ko talaga, never ako nakipag-away. Never akong nanita. Never tumaas yung boses ko. Ganon din yung mga partner ko before. If ever man may hindi okay sa mga past ko, papalipasin namin yan 1-2 days. Mag-uusap kami. Yun naman dapat eh. Ganon na, wala ng feelings, hindi na emotional. Pag logical ka na, tinry ko nang palipasin to ng 2 days, ganyan. Pero, nandito pa rin eh, affected ako eh. Kasi ganito yan, ganito, babla. At hindi lang basta-basta nagpo-point out ka ng mali eh, di ba? Parang, at the same time, gusto mo, pinaprocess sa sarili mo, bakit ko to na-feel? Kasi syempre, magkaiba tayo ng utak pa din eh. Magkaiba tayo ng, Mismo. ng belief sa buhay, di ba? So, parang, maaring sa akin, big deal to, sa'yo hindi. So, kapag nag-a-address ako ng problema, talagang buo yung explanation ko na, at tinatanggap ko na hindi, porket na feel ko to, kailangan na feel mo din na ganun, di ba? May certain feeling ka din. So, ganun yung nagustuhan ko dati sa mga older guys. Siguro, doon ako na-train. Tsaka less ang away niyan, tatawanan ka na lang yan. Oo,
magtatawanan din kayo, di ba? Parang Lang dyan. Although, minsan, kailangan din yun. Gusto rin ng babae yun eh. yung away. Yung medyo, hindi naman away na toxic. Yung away na cute. May away na cute eh. Di ba? Parang ganun. Siguro malilit na bagay na eh. Parang, di ba, inubos mo yung yung yogurt ko dyan, yung mga ganyan. Pero yung mga about sa life talaga, ever since talaga, naswertehan ko yan eh, na kalmado talaga ako sa lahat. So, which one do you like better? Now or yung before? Siyempre, sabi ko now. Nandito ako sa now eh, di ba? Pero, dito naman, parang refreshing. Di ba? Dahil? Parang, kasi for the first time, same kayo ng, journey. At the same time, same kayo na, nagsistep by step sa goals. Kasi syempre kapag yung guy na 5 years to 10 years older sa'yo, naka-couch na yan na, alam mo yun? Alam na niya, yung niya. Alam niya na yung laro niya, confident medyo autopilot, autopilot na yung mga bagay-bagay. Although may mga grind pa din, pero hindi na katulad nung putang ina, nung 30, iba yun. Oo, yung parang siya, di ba? Kumbaga alam niya na, tas secure na din siya sa sarili niya, sa finances niya, ganyan. Pero this time, same kami nagbibuild, na which is sobrang refreshing nga, kasi sabay tayo sa kumbaga, parang tayo may manibela ngayon eh. Kumbaga ganon. Parang, pero iisa lang yung sinasakyan natin. Tsaka tingin ko naman wavelength, same lang din kasi, pero ko sa bagay, hindi eh. Tingin mo, sino mas mature, ikaw siya? Yung totoo? Hindi ko kasi masabi yung maturity. Kasi ang maturity ko, for example, mature ako sa bagay na to, sa bagay na yun, hindi. Siya yung mature. Parang, kumbaga kami nga yung, feeling ko mas may balance din ngayon. Kasi parang, siya yung tigas, kumbaga, hindi ko mahanapan ng ibang word eh. Pero yung, for example, pwede niya akong sitahin sa gantong bagay, masisita ko siya sa gantong bagay. Para mas may improve namin isa't isa. Kumbaga may kanya-kanya kami. Tsaka yung wavelength kasi, hindi ko siya masabi na dahil lang sa age o sa generation. Sa environment yan eh, feeling ko. Totoo. Kung saan ka lumaki, o anong trip mo sa buhay, paano ka pinalaki, yung mga tao sa paligid mo, yan eh. Kasi parang, minsan nga, di ba may bata na nagbebenta na sa kali ng Sampaguita, ganyan. Pero yung maturity nun, pang 30 na, di ba? Yung sa isip niya, talagang kumayod na ng kumayod compared sa 20 plus na inabot lang, sinubo lang ng magulang lahat ng kailangan sa buhay. So, feeling ko nasa, talaga yan, environment. So, ngayon ikaw, ano sa tingin mo yung nakikita mong sa dating scene ngayon, ano yung maling nakikita mo? Wait lang. Yung parang nakikita mo, oh shit, ito sila ngayon. Pero parang hindi tama to ha. Parang ganun. Siguro, kapag more on physical or achievements yung tinitingnan natin sa tao. Nice. Kasi parang, uy, gwapo to. Uy, sikat to ngayon eh. Hindi na lapitan ko to or crush ko to kasi ganyan siya, ganito. Kasi sa nakikita ko sa industry, lalo na sa industriya natin, wala namang forever yan eh, di ba? Gwapo yan ngayon kasi ma-maintenance yan eh. Di ba? Yung gano'n, maalaga siya. What if wala na? Or what if one day bigla siyang mabash, mawala yung fame, ganyan. Kung yun lang... Uy, paglabas yun, lalong sumisikat. Ay, hindi. Mas yun. Kaya gusto ko yung basher eh. Anyways, actually, pwede din. May ganun din, di ba? Pero, what if tama rin siya, di ba? Na ayaw niya na magbagong isip siya. Pag yung mga ganung, I can say, mabababaw na dahilan yan eh. Na para mag-connect kayo sa isang relasyon or umikot dun yung relasyon nyo. Kasi, at the end of the day, ang pinaka-importante kasi sa partnership is kilala nyo yung isa't isa, tanggap nyo yung isa't isa kung ano siya. At hindi lang basta-basta, for example, may mga bagay na hindi ka okay. At hindi naman lahat ng bagay ma-adjust.
Mismo. So, yung mga bagay na hindi ka okay, pinipili mo yan. Wag ka nang mantalak, di ba? Parang wag ka nang kumbaga wag mo nang gawing problema yan. Once na nag-usap na kayo na ilang beses about dun sa bagay na yon, ganyan. Tapos, alam mo sa sarili mo na yung partner mo naman ginawa yung best niya, pero non-negotiable din. Yung mga bagay na hindi sa'yo okay, hindi na dapat gawin problema yun eh. Kasi at the same time, tinatanggap mo na yun eh. 'Di ba? So kung ano yung na-accept mo, kailangan matuto ka na din mag-compromise sa bagay na yun. So kasi, ano ba yung dapat tinitingnan sabi mo, hindi achievements, hindi itsura. Ano yung mga dapat tinitingnan ng mga tao ngayon sa dating scene? Ako kasi, for me, wala akong masagot na kung ano yung dapat tignan. Kasi naniniwala ako sa spark. So, pag may spark kayo ng taong yun, kilalanin mo na siya. Kunin mo yung kawad ng kuryente. Di ba? Kilalanin mo na. Tas, ano bang kaya kong i-sacrifice sa taong to? Ano bang kaya kong i-adjust? At the same time, ganun din siya. O kung may mga non-negotiables, kaya ba mag-compromise? Kaya ko bang maging mabuhay ng mapayapa dito, ng calm? Kasi kung hindi, umexit ka na. Mismo. Kasi kung hindi totoo yung pagmamahal eh. Totoo. Oo, syempre, di ba? Naguluhan ako bigla eh. Hindi totoo yung enough lang yung mahal mo. Di ba? Pero kung mahal mo nga, tapos hindi mo matanggap na ganun siya, na ganyan siya, di ending nun, tatalakan mo, sisitahin mo. Di magiging toxic, wala din. Ako kasi naniniwala din ako sa hanggat maaga, kahit hindi pa sumasadsad, bumak out ka na. Kasi para matitira lang happy memories, ang matitira lang yung respeto nyo, yung pinagsamahan. Kasi, once na nag-break naman kayo, may break up, diba? Hindi mo naman din masasabi. Baka wrong timing lang. Baka after few years, pag okay na kayo, mas nag-grow na kaya sa person, dun kayo ulit magkikita. Tsaka doon ka matututo eh. Oo. Parang Sa mga guys naman, ano yung nakikita mong dapat nilang i-improve? Tingin mo ma-advise mo sa kanila? Siguro, ang ma-advise ko sa kanila is aralin nila kung ano ba yung utak ng babae. Magkaiba talaga. Sobrang magkaiba. Totoo. Diba? For example, pag may period yung babae, may mga cycles yan, di ba? Dapat alam mo. Alam mo yan. Totoo yan. Ako alam ko eh. Yun ang diba? inaalam ko kagad eh, unang-una. Saka ibigay mo na yun sa babae. Bigay mo na, kapag nag-PMS yan, lagi ako pare, PMS na. Meron ako, PMS PMS week. So. Kasi parang ako naman, one way of helping him. Yeah. Ba't ako biglang inanuhan nun, sinungitan nun, di ba? Ba't biglang umaangal yun, yung ganun. Ako hormones naman, ginawa ko na yung part ko na i-inform kita. Pero every one week lang to every month. So parang ibigay mo na to sa amin. Kasi usually it's the third week ba? Tama? Mga third week. Yeah. Pero before nung third week kasi, yung second week, nafe-feel mo na yan eh. May cravings ka na, di ba? Mainitin na yung ulo mo, wala ka na sa mood. Tapos pag sumakit pa yan, di ba? So, yung mga, kumbaga, quote-and-quote, topak ng babae. Ano talaga yan? Kailangan nyo intindihin. Kasi, kami din naman eh. Kasi kayo, feeling ko ang lalaki, madali kasing kabisaduhin yan eh. Saka mas, yung babae, once na gets na nila na kung ano yung galawan nyo, yun na yun eh. Parang, for example, kung tahimik ka, pagod to. Mga ganon, diba? So, yung parang simple lang ang lalaki. Pero pag nainis kami, umalis ka, tapos umalis ka, ba't ka aalis? O, diba? Parang, gago pala kayo eh. Diba? Ganon na, ayun ang conflict ng gender. For me, parang, ako kasi, guilty ako dyan. Yung parang, umalis ka dyan. Ayoko kitang kausapin. Pero deep inside,
yumakap ka na lang kasi. Alam mo yun, yung ganun. Guilty totoo ako naman yan, na hindi ko siya matanggal eh. Ewan ko, ganun din yung topa ko minsan talaga eh. Pero ang akin, tinutulungan ko kayo. Kasi nga, alam ko na mahirap intindihin eh. Parang nag-i-inform ako, nagpapasintabi ako, ganyan. Pero pag hindi mo pa ano yun, nagets yun, nabahala ka sa buhay mo. Diba? Parang, kung naman, sinabi na sa'yo na ilang beses. So, ayun lang ang anong tingin ko sa lalaki na, tsaka assurance. Kasi ito ang natutunan ko talaga noon pa, na ang babae, hindi magiging mahigpit yan kung marunong kayo ng assurance. Kasi for example, at ang kusa, yung kusang assurance kasi for example, uy, lalabas ako, punta ako sa barkada ko, ganyan. Buuin mo yung detalye. Kasi nga, maano yung imagination ng babae. For example, ay, lalabas ako, kasama ko tong mga to. Tapos pagdating mo, gasino na ba yung picturean mo talaga, mag-video ka, ito kami. Tapos, buo na yung imagination ko, ito ang kasama niya. Ito yung setup na meron sila. Tapos, hindi yung katulad na... Ito. Pero hindi naman yung di ba? Hindi, pero once mo lang gagawin yun. Tapos, pagpatapos ka na, kaya pauwi ka na, pauwi na kami. Para hindi din siya mag-aalala. Updating din. May updating. Pero hindi yung... Pero ano naman yun before. Bare minimum sa akin yun bare minimum. Pero sa lalaki, hindi masyadong yan Diba? Respect, oo. Kasi minsan may mga lalaking hihintayin pa nila magtanong eh. Yung sino iba kasi, nandyan? Diba? Yung mga ganun. Para sa akin yung mga lalaking hindi secured sa sarili nila na parang, ba't ako mag-update? Ano ako? Ako yung lalaki, ako yung... Hindi rin Kasi respect yun Kung confident ka lalaki, wala sa iyo yun matik yun, Kasi diba? ang babae talaga. Pero pwede na lang yun talaga. Picturean mo nga, mag-video ka, toxic yun. Wala namang ganun. Pero yung talagang dapat. Kasi yun na nakikita ko, magkusa ka ng, pagbigay ng detalye ng ganun, basic lang naman yun. Wala nang manggugulo sa'yo during inuman. Diba? Parang, sabi mo lang, nandito ako, paalis ako. Kasi, hindi lang naman babae ang iisipin ng lalaki. Tsaka yung good morning, napakasimple nun Yung maramdaman niya na, magising niya, ako yung una naisip niya. Good night niya, di ba? Pagkatapos ng ikaw pa din. Yung mga in-between, hindi naman ganun ka-importante. Kumain ka na, halika dito, kainin kita. Yung mga ganun yun, mga gusto ko. Konting landian, ganyan. Kasi diba? yun. So ngayon sa lalaki, okay, bigyan kita, meron akong tanong. Anong mas hierarchy ng mga lalaki? Anong una, bango, itsura? Ako talaga bango. Bango? Oo. Bakit bango? Bango talaga. Kasi, alam mo yung mga, kahit hindi naman kagwapuhan, gumagwapo talaga pag mabango. Pero real talk yan, no? Real talk talaga yan sa babae. Real talk. Wait lang Go. Yan. Isang oras na Sige lang. Okay. Real talk yan, Okay. So, halimbawa, kahit na, basta maayos ang itsura, tapos mabango, malaking level up. Kasi yung amoy, kadikit yan ng hygiene Diba? So, parang ang number 1 talaga, doon ka sa malinis. So, kahit sabi mong hindi mo type yung lalaki, pero pag naamoy mo siya, sobrang so, dagdag points talaga siya. Like, yun yung pagkagwapo sang lalaki sa akin. For me, yung amoy niya, yung parang, kasi self-care din yun Diba? Parang, Mismo. Parang, hindi lang dahil kailangan mabango ka. Parang, nagsisimula yan sa self-care mo, sa self-love mo, na nagta-translate lang sa hygiene, tsaka sa It shows kung anong klaseng ka. Yun din, yung personality mo, diba? Kung gusto mo, fresh lang, ito chill lang to, ganyan. Or, speaking of pabango, papatry ko sa iyo yung pabango ko. So, tingnan mo ako, bigyan mo ako ng honest reaction and sana review. May maamoy ako, may sipon ako Meron ba? Tingnan natin ngayon, dyan natin malalaman. Yan.
Amoy mo yung kuya ko. Oh, anong amoy? Fresh siya Oo. na para siyang, tawag doon, yung parang hindi lang basta galing ligo eh. Pero parang prepared ka to meet and be presentable sa mga tao. Yeah. Sa mga parang pwede kang pumunta anywhere na magiging confident ka na ka, put on ka talaga. Pang Gerger. Pwede. Hindi siya hindi siya matapang. Hindi siya yung parang iiwasan mong side. Yung gano'n. Yan. Parang dito na spray, wag dyan. Gano'n. Kakainin yung itlog. Amoy amoy nag-scrub. Yun. Amoy nag-scrub to na walang So, alam na. Di ba? O, yan. Alam nyo na yan. Pikutin perfume. Message sa Tsaka para Facebook siyang page. unisex, no? Pwede Pwede rin. Kung trip na, may babae kasi trip ng di ba pabango. may gantong trip yung babae minsan? Yan, orderin nyo na. Pasensya lang sa mga mo-order kasi natatagalan minsan, nauubusan talaga. As in, sobrang mabenta siya talaga. So, ngayon, anong plano mo ngayon sa pag-aartista mo? Ngayon, bumabalik naman na ako. Actually, last week meron na akong na-shoot VMX ulit. Oo. Trilogy siya, directed by John Red. L ang title niya. So, ang first libog. episode, hindi sa akin, Langoy. Yan, Langoy. So, ito, kasama ko si Rica Gonzalez, tsaka si VR Veloso. So, very refreshing. Actually, nasa point ako ng life na parang gusto ko na din mag-transition about sa career. Kasi, syempre, nag-start din ako sa Viva Max ng 2022. So, parang 2025 na gusto ko naman makapag-try ng bago. Ay, hindi ko naman kino-close yung doors ko sa paggawa ng sexy. Pero, mas gusto ko maging intentional sa mga roles tsaka na mga stories na gusto kong gawin. Katulad nito, napa-oo ako dito actually dahil ang ganda ng storya. Parang nagtaka nga kami kasi pati yung co-actor ko sabi niya, akala namin hindi Viva Max to. I mean, oo, Viva Max ako pero aminin ko minsan medyo puro sex na lang ang laman, di ba? Ng storya. Doon na tayo umiikot. Ay, pero, hindi nila pino-forward. Ay, hindi. Sa part na yun. Hindi nila pino-forward yan. Sure ako. Dito, hindi mo mapa-forward talaga kasi hindi mo masusundan yung, yung storya. So, proud talaga ako dito sa mga nagawa ko. Especially dito, tsaka sa mga nagawa ko before. Kasi, ever since naman, tinitignan natin talaga yung storya, tsaka yung kung ano ba talaga, kailangan ba talaga maghubad dyan, kailangan ba talaga yung love scene dyan, ganyan, or pambenta lang ba? So, yun naman ang pinanghawakan ko since day one. Pero, sa hoping talaga ako makatawid sa action, sa ibang genre. Isa pa yan yung comedy. Kasi, itong mga huling nagawa ko before ako mag-army, puro comedy na. So, parang, buong buhay ko kasi drama. Akala ko dun ako eh. I mean, oo. Tsaka magaling ka umarte talaga. Nakikita ko yung mga movies mo na Oo. Yun, pero yun, napunta din ako sa comedy na akala ko hindi ko kaya nung una. Parang hindi ko siya matanggap-tanggap yung mga project kasi parang feeling ko baka maging bano ako dyan, ganyan. Pero yun pala yung pinaka-light din, syempre, ang sayang gawin. Lalo na yung Wow Money if showing pa rin naman siya sa VMX. And yun, alam mo naman yung alam kong teatro ka talaga yung flavor nung acting mo. May talaga pang-acting talaga siya. So, ngayon, thank you sa pag-guest mo dito, Chloe. And promote mo naman kung ano yung gusto mo i-promote. Yung social media mo, yung mo para ma-follow ka. Ayan, abangan nyo po on August 8, ang L Trilogy po siya. Kami po ang first episode. Kasama ko po dyan si Rica Gonzalez at VR Veloso. Directed by John Red. At follow niyo na din po ako sa socials ko at Chloe Jenna sa Facebook page and IG. And sana po i-support niyo yung journey ko sa Philippine Army dahil magpo-post po ako ng more contents about them and hopefully makapaggawa din po kami mga short movies soon
na naman, tinatakil naman po namin yung buhay sundalo talaga kasi yun yung gusto naming ipakita at i-prioritize din naman na makilala niyo po talaga yung buhay ng sundalo, kung ano yung mga sinasacrifice nila for our country, for us. Kano ka kadalas mag-plug ceremony? Gusto mo ba yun? Nagpa-plug ceremony pagising nyo? May plug ceremony. Ay, hindi naman, lang. Every week lang. Ganun. Yan. Dapat araw-araw. Hindi naman ang nun. Yan. So ako naman maraming salamat din sa Tritone Studios, Tritone Entertainment, Doc Jonah Seneca ng Jansen, at syempre, Picotin Perfume, huwag niyong kalimutan, di ba? Bilhin nyo na sa Facebook. Hindi kayo magsisisi, onting pasensya lang sa hintay. Ang problema, yung hintay, hindi yung benta. Madami na nagreklamo sa DM ko, matagal daw. Pero kasi nauubusan nga. So, onting hintay lang, pero nagpa-ship na ako ng madami. Ang problema, may gera. So, medyo matagal-tagal yung dating nung shipment, isang buwan pa. Wala akong magawa. So, onting pasensya lang. Dadating yung mga order nyo. So, maraming salamat. Mag-subscribe kayo dito sa channel na to, Tio Bray Podcast. Subscribe din doon sa isa kong channel. Kung gusto mo naman ng self-improvement, yung Do You Think with Tio Bray, subscribe din kayo doon. Parehas yun, nasa Spotify, pwede nyong i-follow, pwede nyong i-rate para makatulong sa podcast. So, maraming salamat sa panonood. Oh, yeah. Urban Nation. Beat Shop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila, ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. At sa chicks